Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti, sa pagnanais ng bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilong na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano. La 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 la. Ulat sa lalawigan. Magandang araw mga kalalawigan. Binigyang tuon din ng pamahalaan ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at pabahay upang higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing hakbang sa sektor ng kalusugan, ang pagpapasinaya ng Kidney Well Dialysis Center sa Occidental Mindoro Provincial Hospital, paglalagay ng 12 dialysis machines, pagbubukas ng bagong OPD building sa ONPH na magpapalawak at magpapahusay sa paghatid ng mga serbisyong medikal sa mga Mindoreño. Pinasinayaan din ang bagong Paluan Community Hospital at pinalawak ang serbisyong pangangalaga sa mata sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa DRS Safe Eye Care Center sa Sablayan. Pinasinayaan din ang Nutrition and Food Processing Facility sa Mamburao at naipamahagi ang 6 na bagong ambulansya para sa mga ospital at tanggapan ng pamahalaan. Patuloy din katuwang ng pamahalaang panlalawigan ang 7 pampublikong ospital sa lalawigan, ang Abra de Ilog Municipal Hospital, Paluan Community Hospital, San Jose District Hospital, Santa Cruz Community Hospital, San Sebastian District Hospital, Lubang Community Hospital, at Occidental Mindoro Provincial Hospital upang matiyak ang tuloy-tuloy, abot at kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Mindoreño. Sa kabuuan, tuloy na pinatutunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang tapat nitong paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa kaunlaran, kapayapaan at serbisyong panlipunan. Sa pamumuno ni Governor Eduardo B. Gadiano, higit pang pinagtitibay ang adhikain ng isang progresibo at handang lalawigan sa anumang hamon. At sa pagpapatuloy ng ating sama-samang adhikain, higit pang pinaiigting ang serbisyo publiko na may puso at malasakit. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Isang paalala na ang bawat hakbang ng paglilingkod ay patuloy na isinusulong ng may sigla at pagkakaisa para sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Sa iisang mithiin ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado na ismay parating sa inyo ang tsinelas ni Kobe. Tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y
ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam-dam, lo. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat mula po sa pamunuan ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas sa ngayon ng Sablayan. Ako po si Director Lane S. Alcaraz. Sa kasalukuyan po ay ongoing ang pagpapagawa po ng aming third floor kasama po ang bubong nito, kisame at ang pagpipintura po ng ating building. Dahil po dito, magiging mas ligtas, aya-aya, ang ating pasilidad para po sa darating na pasukan po sa taunang 2026-2027. Malaki po ang tulong nito sapagkat hindi na po tumutulo ang aming third floor at ganun din po hindi na namin kailangang ilipat ang mga estudyante namin sa ibang pasilidad katulad ng gymnasium o kaya po sa mga tent namin para magklase ang mga bata lalo na kapag panahon ng mainit. Ito rin po ay magiging simbolo ng isang ligtas, maayos na pasilidad para po sa ating mga isko-iska at saka po sa ating mga kaburuan. Malaki po ang naging tulong ito para sa aming mga isko at iska at higit po sa lahat sa buong komunidad po ng ating universidad. Kaya po mula po sa ating mga isko at iska, kaburuan at mga empleyado, kami po ay naglubos na nagpapasalamat sa ating pamahalaan na Governor Ed Gadiano, ganadong ganado. Muli po, maraming salamat. Gandang araw po. Ako po si Joseph Abalos Jr., Barangay Kagawad ng Barangay San Francisco. Under po ni Honorable Janet A. Sarsati. Kami po ay nagpapasalamat sa na ibigay na proyekto ng ating mahal na Gobernador Eduardo Gadiano na concreting of roads mula Zone 1, Zone 5 at Zone 6. Maraming salamat po. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nanampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hininging kapalit. Sa paglalakbay tayo na't sama-sama, tsinelas niko, eto asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas niko, sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado, nais namin parating sa inyo ang tsinelas niko, tsinelas niko, bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid.
Sama-sama sa isang layunin, serbisyo ganado, nais maiparating sa inyo ang chinelas ni Comet. Chinelas ni Comet, bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ingat sumama sa paglalakbay ng chinelas ni Comet. Sama-sama sa isang layunin, serbisyo ganado, nais maiparating sa inyo ang chinelas ni Comet. Chinelas ni Comet. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganado Lalawigan! Ganado Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadjan. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdy Daga. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali, araw ngayon ng Martes, 21 sa buwan ng Hulyo. Mula sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Lalawigang Balita! Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita. Patuloy na inilalapit ng Provincial Government of Occidental Mindoro ang mga programa at serbisyo nito sa mga pamahalaang barangay sa pamamagitan ng regular na pakikipagpulong at konsultasyon sa mga komunidad. Ayon kay Executive Assistant 1 Florencito Tangi ng PGO Lubang Sub-Office, naging matagumpay ang isinagawang pulong sa Barangay Talawtaw sa bayan ng Look. Ito'y kung saan tinalakay ang mga pangunahing pangangailangan ng barangay. Kabilang na dito ang mga usapin tungkol sa pag-aalaga ng mga malalaking hayop. Matapos ihayag ng mga residente ang kanilang mga suliranin, kaugnay pa rin ng kanilang mga alaga. Isa rin sa mga pangunahing isyung naiparating sa provincial government ang kondisyon ng kalsada sa barangay na lalo umanong naging mahirap na daanan tuwing tag-ulan. Dahil dito agad na naipabatid ang sitwasyon sa pamunuan ng lalawigan at inatasan ang mga provincial engineers na maghanda ng kaukulang plano para mapapabuti o kung papaano mapapabuti ang naturang daan. Sinabi rin ni E.A. Tangi na bahagi ng direktiba ni Governor Ed Gadiano ang patuloy na pagbisita sa mga barangay para personal na matukoy ang mga pangangailangan ng bawat komunidad at maipaabot ang mga ito sa pamahalaang panlalawigan para sa agarang kaukulang aksyon. Nakakatuwa po dahil talaga pong
kumbaga sabihin po nila, ay meron po pala mga ganito. Okay. Na talaga po, kapag lalapit po natin sa kanila, nalalaman po nila na kung ano po yung mga servisyo na i-offer po ng Lalawigang balita. Sa kaugnay pa rin balita mula pa rin sa Bayan ng Lubang, ayon pa rin kay Executive Assistant Juan Florencito Tangi ng PGO Lubang Sub-Office, isa sa pinakamahalagang programa nilapit ng pamahalang panalawigan sa Bayan ng Lubang ay ang pagkakaloob ng Sea Ambulance bilang tugon sa hirap ng transportasyon ng mga residente patungong Maynila. Sinabi pa na sa pamagitan ng inisyatiba ni Governor Eduardo Vigadiano, naging malaking tulong ang Sea Ambulance sa agarang pagdadala ng mga pasyente na nangailangan ng mas mataas na antas ng serbisyong medikal. Anya, maayos na yung pinangasiwaan ng PDRRMO ang operasyon ng Sea Ambulance at ng Land Ambulance upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga emergency. Samantala, pagdating naman sa paghahanda sa kalamidad, sinabi pa ni EA Tangi na magkatong ang PGO, PDRRMO at ang lokal na pamahalaan Lubang sa pagkasagawaan ng mga kinakailangang hakbang bago pa man dumating ang bagyo. Anya, maaga nang inihanda ang mga kakailanganin upang matiyak ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na serbisyo para sa mga mamamayan sa oras ng sakuna. dito sa amin, napakahirap po ng transportation papuntang Manila. So ang Governor Ed, alam po naman natin na naglaan po yan ng Sea Ambulance, Land Ambulance, at gano'n po rin yung pong hospital na dapat pong pagdalhan ng aming mga kababayan dito po sa bayan ng Lubang. At yun po ay isang napakalaking tulong na ginawa ng ating Governor Ed para po dito po sa amin sa bayan. Lalawigang balita. Sa iba pa nating mga balita, bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas at pagpapaunlad ng ating mga pampublikong pagamutan, isinagawa kahapon ang pagbabasbas o blessing ng 2 bagong ambulansya mula sa programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO na ipinagkaloob sa San Sebastian District Hospital at San Jose District Hospital sa provincial capital sa bayan ng Mamburao. Samantalang nasabing blessing at turnover ng mga ambulansya sa San Sebastian Hospital at San Jose District Hospital ay dinaluhan ni Governor Eduardo Vigadiano kasama ang mga department heads at kawani ng PGOM matapos ang pagsasagawa ng flag raising ceremony kahapon ng umaga. Sa pamamagitan ng mga dagdag na patients o sa PTV, patuloy na mapapabilis ang pagdadala ng mga pasyente na kinakailangang dalhin o iluwas sa ibang mga ospital sa Karatig Lalawigan o sa Kalakhang, Maynila. Sa pamamagitan din nito, mas mapapabilis ang pagbibigay ng mga atensyong medikal sa mga kababayang Mindoreño. Sa patuloy na pagtutulungan ng PGOM at ng PCSO, masisiguro ang patuloy na pagpapalakas ng mga ospital at pagamutan sa Occidental Mindoro. Lalawigang balita. Gusto lang nating i-correct dahil natanggap na ito at nasaksihan natin yung pag-award Na-turn over na. hindi siya talaga ambulansya pero isa siyang patients transport vehicle. Ibig sabihin, ito'y pang biyahe Oo. ng mga pasyente. Pwedeng ambulance din. Pwede ding ambulance pero hindi siya talaga yung inaasahan nating mukha ng isang perpektong ambulansya. Tsaka hindi ambulance ang nakalagay na pangalan. Kundi PTV. Patient Transport Vehicle. Vehicle. So wala siyang wangwang, yun, yung mga ganon. Anyway, ayun ay paglilinaw lang dahil na-witness natin itong pag-turnover na ito. At natanggap na ng San Jose District Hospital at ng San Sebastian District Hospital. Samantala, sa iba pa nating mga balita, isang mainit na pagtanggap at pagbati ang pinagkaloob ni Governor Eduardo Vigadiano sa ating kababayang si Miss Alyssa Cruz na opisyal ng lalaban para sa ating bansa sa prestiyosong Miss Teen Global Beauty Philippines 2026 sa kanyang pagbisita at courtesy call kahapon sa pamahalang panlalawigan sa provincial capital. Taglay ang ganda, talento at likas na kagandahang Pilipina, buong pusong pinamahala si Miss Cruz ang kanyang husay upang maiuwi ang kanyang corona titulo na nasabing beauty pageant na gaganapin sa September 11 hanggang 16 sa Brazil.
Sa nasabing pagbisita, nagkaroon ng pagkakataon sila Miss Cruz at Governor Ed Gadiano na mag-usap kasama iba pa mga opisyal ng PGOM. Matapos nito, nagkaroon din ng pagkakataon ng mga kawani ng provincial capital na makadaupang palad at makapagpakuha ng litrato kasama si Miss Cruz upang habang binibisita niya ang mga departamento at opisinang walang sawang nagbibigay suporta sa kanyang paglaban at pag-uwi ng corona para sa ating lalawigan. Ganadong Lalawigang Balita. Patuloy pa rin isinusulong ng serbisyo o ang serbisyong ganado sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ed Gadiano, katuwang ang Municipal and Barangay Affairs Office or MBAO sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura na siyang nagbibigay ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral at guro. Ganap na natapos ang concreting of school pathwalk sa Central National High School, Batasan Extension, at may kabuang halagang 65,200 pesos ang proyektong ito. Ito ay naglalayong magbigay ng matibay, ligtas at maayos na daanan para sa mga mag-aaral at guro at iba pang bumibisita sa nasabing paaralan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mas magiging ligtas at komportable lalo na sa panahon ng tag-ulan kung kailan madalas na nagiging maputik at madulas ang mga daanan. Ang matagumpay na pagkumpleto ng proyektong ito ay sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro na paunlarin ang mga pasilidad, pang-edukasyon at tiyaking mas maayos ang infrastruktura ng mga paaralan sa Occidental Mindoro. Ganadong Lalawigang Balita. Samantala sa atin pong panghuling balita, nagsagawa naman kahapon ng courtesy visit si DepEd Mimaropa Regional Director Ronnie Malyari, PhD, Sesos 3, kay Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano sa Provincial Governor's Office. Nagindaanan nato ng pagbisita upang higit pang mapagtibay ang ugnayan sa pagitan ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro at ng DepEd Mimaropa, lalo na sa pagsusulong ng mga programang magpapalakas sa sektor ng edukasyon sa ating lalawigan. Nagkaroon din ng kaunting talakayan hinggil sa patuloy na pagtutulungan ng dalawang institusyon upang matiyak ang dekalidad na edukasyon at mas maayos sa paghahatid ng mga serbisyo para sa kapanginabangan ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad ng Occidental Mindoro. Ganadong Lalawigang Balita. Mga kaibigan, sa inyo pong ating mga balita ngayong Martes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programa at mamaya usapang AKAP Hub tayo. Makakapanayan po natin ang focal person ng AKAP Hub, si Miss Claire Baginat. Sa pagbabalik po ng programang Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Ako po si Bunny Grace Noventino Rodin. Kasama ko po yung ate ko na nandito sa pabahay ni Gadiano. Nandito po kami kasi wala po kaming matuluyan na kamag-anak dito. Pero pabuti na lang po, meron pa rin itong project si Gadiano na meron po pabahay na ganito na pwede pong tuluyan ng mga taga-Occidental Mindoro. Nandito po kami kasi po nagpapagamot po ako. Meron po akong operasyon na gagawin sa akin. Maraming salamat po, Gadiano, sa ginawa po din yung ganitong project kasi malaking tulong po ito para sa mga kababayan po natin na walang matuluyan dito sa Oriental Mindoro. Sana po ay palawakin niyo pa po yung ganitong proyekto po ninyo. Maraming salamat. Si Aileen Masangkay ko rin. Kasama ko po ang aming pasyente na si Gwenistor Masangkay. Ay lubos na nagpapasalamat sa tanggapan po ng ating butihing Gobernador Ed Gadiano sa tulong pinansyal na binigay niya sa amin upang kami po ay makarating ng maayos dito sa Batangas para po siya ay magkaroon ng paggamot, magkaroon po ng patugunan na mapagamot po namin ang kanyang karamdaman. Papasalamat po kami sa pinansyal, ganoon din po sa tirahan na malaking suporta po sa bawat isa sa aming mga taga-Mindoreño
ang libreng matitirahan po, ang libreng tubig at kuryente na malaking tulong po sa bawat isang mamamayan ng Occidental Mindoro. Kaya lubos po kami pasasalamat sa tulong nyo, Governor Ed, nawa ito po ay patuloy na maging programa nyo ang libreng pabahay dito sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas. Narito po ang aking kuya na lubos na nagpapasalamat sa ibinigay niyong tulong sa amin lahat. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Serbisyong ganado kay Goben tayo! Sa bawat sulok ng bayan, may tapang at malasakit. Goben ang kaagapay, serbisyo'y walang patid. Ngiting puno ng pag-asa, tibay ang alay, kalusugan ang una, sigla ng Mindoreño at lalawigan. Kasama ng health workers, si Goben, serbisyong ganado. Ganado na mas kaganahan pa. Doktor Nash Pinoy, PH patuyo, lahat ay hida. Occidental Mindoro, serbisyong ganado ang tunay. Mga bayani ng kalusugan, di mapapantayan. Doktor Nash Pinoy, PH patuyo, Goben ang kasama, ginhawang solusyon. Kasama ng health workers, si Goben, serbisyong ganado. Ganado na mas kaganahan pa. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas kaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Sama-sama sa lalawigan. Magandang tanghali. Araw po ngayon ng Martes, 21 na sa buwan ng July. Ay, choose to be happy. Today is Tuesday. Yes. Lagi nating tatandaan yan. Piliin nating laging masaya. Correct. At ngayong araw na ito ng Martes, naglalagablab tayo, red na red, dahil ganadong-ganado tayo sa ating pagseserbisyo. And July 21, 2026 ay hindi na ito magbabalik sa ating buhay. Kaya sapagkat next year ay July 21, 2027 So na. kailangan palipasin natin ang araw na ito na talagang nakagawa tayo ng kabutihan at talagang maimamarka sa aklat ni San Pedro. Oy, magandang tanghali muna kay Vember Domingo. Sabi niya, pa-shoutout po muna. Jerlon Rada. Si Vember Domingo ang nagpasabi na si Jerlon Rada ay shout out natin.
Alam mo, si Jerlon Rada, Oh. parang familiar sa akin. Oo. Parang nababanggit to ni Ernest Romualdo sa atin eh. Ernest, Tsaka alam ko mga Rada taga Marsan ito eh. Aywan ko ano. at saka ang mga Marsan nga ito? Hindi. at saka ang mga Rada mayayaman to. Ayun. Tunog Prada eh, mga ganyan. Ganon. And good morning ha. Thank you for watching. Ganado umaga po, sabi ni Lester Holdanero Nidoy ng Ng Mabini, Barangay Mabini. Mabini. Dito yan sa bayan ng San Jose. Oo. Yan. At sa inyo lahat po na nanonood sa pamamagitan ng ating PIO Online Radio at syempre sa mga nakikinig din sa kanilang mga radyo ngayon. Aba, nanonood din sa atin, Helen, si Lynn ng Puerto Princesa si City. Ate Lynn. Ayan. Hello, Ate Lynn. Kumusta ka na? Ang 1FM Mindoro. Yan. 1FM Mindoro, 1FM. magandang tanghali, ano? Oy. Okay, sa lahat po ng ating mga radio partners, magandang tanghali sa Yan. inyo. At syempre, wag nating palalampasin ang araw na ito na hindi natin mababati ang mga may birthday sa araw na ito. Oy, correct. Syempre pa, happy birthday at unahin na nating batiin ang ating kaibigang si Miss Joy Delphine. Oh, birthday niya ngayon. Birthday niya. Okay. Birthday niya ngayon. Syempre, ang ating mga kagrupo sa Kapings at saka syempre mga kaibigan natin dito sa PGOM, lalo na yung mga nandiyan sa housing, ay bumabati sa iyo ng happy birthday Miss Joy Delphine. Sana yung handa ni Joy sa Kapitolyo, sana makarating dito sa atin, ano? Malay mo nandiyan lang siya ngayon. Ay, Ayan. baka naka-birthday leave si Joy. Ayun lang. Parang katulad ni Miss Weng Pacho na birthday din ngayon. Nasa billing section ng SJDH. At Miss tulad nila. Weng Pacho. Yes, tulad ni Bongtan, Na birthday din na ngayon. birthday din ngayon. Oo. Happy birthday, Kuya Bongtan. O nga pala, dalawa pa lang nagsa-celebrate ng birthday ngayon sa Oo. SJDH. At- Miss Weng Pacho and Kuya Bongtan. At napaka-swerte ng SJDH ngayon, Helen. Aha. May bagong patient, ano ito? Transport vehicle. O, vehicle. kita ko kapon, bagong-bago. Pero sana, ito yung mga kagamitan na sana'y hindi magamit. Oo. May nagsabi kasi kahapon yan. Sabi niya, naku, makakagamit kaya tayo niyan? Ay, sabi ko, wag na rin. Kasi Oo. ibig sabihin, pag sinakay ka dyan, meron kang, May sakit may ka. sakit ka, no? Oo. At Oo. medyo grabe-grabe kasi hindi ka itatransport. matatransport kung hindi ka grabe, di ba? Oo, kasi syempre, sabi nga natin, ang mga level 1 category na ospital, hindi lahat, ay kaya niyang serbisyuhan. Pero Kaya, kaya alam mo- malaga yung transport vehicle na yan. Yes, alam mo hindi lahat ng level 1 hospital sa buong Mimaropa, kabuuan ng Mimaropa, no? Oo. Ay hindi napapagkalooban ng ganyan mga uri ng sasakyan. Yeah. Sa totoo lang, Actually, may mga dumating na ambulansya, yes. no? Pero ang SJDH hindi nabigyan eh. Actually, hindi naman lahat ng level 1 ay ganyan karami yung mga ambulance, yung mga Pasyente. mga MTV, ano tawag? PTV. PTV, oh. Patients Transport Ay, Vehicle. mabuti nga at Oo. napakasipag ng ating gobernador, ano? Oo. At nabibigyan tayo ng PCSO ng ganyang mga kagamitan Oo. para sa ating ospital. At thank you kay Governor Ed Gadiano dahil binigyan niya ng pansin yung pangangailangan ng San Jose District Hospital at saka ng San Sebastian District Hospital Yung ba isa nasa San bayan ng Sebastian? Sablayan yun. Oo. So dalawa lang yan. At ito pala ay pang-una pa lang pala ito from PCSO. Pauna lang ba? Oo, at masusundan pa ito. Hindi ko sure pero dalawa yung Dumating. nahingi at naipagkaloob sa probinsya ng Occidental Mindoro at syempre yan din po ay sa inisyatiba ni Governor Ed. Hindi naman tayo bibigyan kung wala ka talagang pagpupursige na talagang makahingi ng pangangailangan Yes. ng transportasyon. At isa pa, Helen, maliban dyan, kahit may pagpupursige ka, kung nakikita naman ng PCSO na hindi naman kinakailangan ng ospital na yan, yung karagdagan, yung karagdagan na sakit, ay hindi pagkakalooban. Oo. Syempre, ganun talaga. Oo. Ay nakikita na sa district hospital ay hindi naman isang bayan lang ng San Jose ang pinagsiservisyohan, Oo. kundi 4 na bayan plus yung ibang mga lalawigan na
dito rin dinadala yung mga pasyente. Kaya nga si Doc Apple Domingo ang ating hepe ng San Jose District Hospital ay very thankful dahil isa ito naman talaga sa pangangailangan sa ngayon ng ating pong ospital. Kasi bagamat ayaw man natin na talagang may transport yung pagbibiyahe o paglilipat ng pasyente, ay wala ho tayong magagawa dahil tayo po ay level 1 category lang dito sa Occidental Mindoro. Ang lahat ng mga ospital dito, wala pa nagle-level 2. Wala pa, Kaya yun po ang pinupursige ngayon ni Governor Edgar Jano na magkaroon ng level 2 category na ospital dito sa Occidental Mindoro para maiwasan yung Sabi ko nga kahapon, paglilipat. sabi ko kahapon, kahit na tayo hindi pa nasa level 2, pero yung ating gamit ay unti-unti na nagiging level 2. Pero sabi ni Vember Domingo, ay happy birthday daw kay Jerlon Rada. Birthday pa lang Jerlon ngayon. Si Jerlon? Oo. Sabi din Ate Soki Gorospe. Good kumari ko morning yan, Ate Soki, good morning and happy watching. Sabi niya, pakibati naman happy birthday, Attorney Jennifer Garcia Laudencia. Si Attorney Jennifer, classmate ko ito nung college, Helen. Hindi pa siya abogado noon. Okay. At pa-shoutout down kay Kevin Marisga at kay John Patrick, sabi ni Vember Domingo. Si Vember Domingo maging baka mamaya lumalaban si baka ito yung si maging Vember. top 1 natin. Vember. Asahan nyo. May chance pa to. Hindi kaya nabulungan ni Ernesto na meron tayo ipapamahagi sa first week sa anniversary next natin. Week ay last week na ng July. Ang ibig sabihin, Kung ngayon ay 21, so mayroon tayong 1 week pa. 10 days. Almost 2 weeks. 10 days na lang at mapipigtan na ang July at August na. August is only 31 At days. yun ang anniversary ng Ganadong Lalawigan Yan, program ng PIO Online Radio. Isipin mo, Helen, parang kabilis ang panahon, how time flies, sabi nga. Ay parang kailan lamang naghahanda tayo sa ating program, kung ano pa yung title ng program natin. Tapos ngayon. Ngayon, ito na tayo. Marami tayo mga taga-subaybay at tagapakinig at tagapanood. At nakakatuwa dahil talagang may partisipasyon ang publiko, ang mga listeners at tagapanood natin sa pagbibigay ng pangalan ng programa natin. So thank you very much po sa inyong support, sa tiwala, naka-isang taon na, mag-iisang taon na pala tayo. Bilis Pero yun nga, kami po ay natutuwa dahil nagpapatuloy ang layunin po ng ating provincial government na gawing daluyan ito pong programang ito na maipaabot sa ating mga kababayan yung mga programa at proyekto ng ating probinsya. And sa anniversary ng ating programa, ng ating palatuntunan, ng ating PIO Online Radio, ay kasama nating mag-anniversary rin yung ating mga radio partners natin. Siyempre. Kasama natin sila, Nandyan ang batiin natin, ang Bay FM. Bay FM. Si Jong, magandang umaga. Ang 1FM. 1FM. Yan. Care FM. Bambi ang Bambi FM. at ang Radyo natin natin. na araw-araw po ay ating kasama. Sama-sama para sa buong lalaki. Alright, tuloy-tuloy po tayo. Helen, mamaya ay makasama natin ang AKAP. What is AKAP nga, Helen? Ang AKAP ay may kung ito May ano yan, may meaning. Nakalimutan ko na Kasi, pero nagbigay pala na sabi ni Bukal Ryan, ang nagbigay talaga ng pangalang AKAP Hub ay si Governor Ed. At may ibig sabihin to Mamaya aalamin natin sa ating maging bisita mamaya, ha? Good morning muna, wala ako medyo sa konsentrasyon. Sa Philippine Information Agency kay Sir Bong Dikina, good morning. Hindi ko alam kung nanonood ka ngayon, pero may meron lang siyang ilang mga tinatanong. And of course, batiin din natin Ferdy ang ang sarap makipag pananghalian dito. Gaganahan ka sa pananghalian mo ngayon dahil ito malutong bahay ng Solid Food Station. Solid Food Station located at Rizal Street. Corner. May corner ba Alam yan? mo bang hirap talaga? Corner Zamora Street. Ay, galing naman ni Ferdy. Zamora Street yun Hindi ko kasi alam talaga yung mga tinatanong mo sa akin, hindi ko talaga kayang sagutin ng bigla-bigla. Zamora Street yun? Zamora Street yun, yung sa Paliko. Zamora Street. Pero ito along the
Rizal Street. Ang Solid Food Station. Yung mga lutong bahay dyan, Sino-sino nakakagutom. Sino-sino andyan, Helen? Andyan ngayon, syempre, sina Tess, yan. At saka yung masarap nilang tagaluto Si Wilbur dyan. andyan. O yan, si Uncle Wilbur, si Auntie Tebong. Talagang mas gaganahan ka sa iyong pananghalian. Ang tawag mo kay Auntie ko yun, saka Pilipina? Uncle Tebong. Tebong? Kapangit pala ng palayaw mo. Wag mong gaganyanin yan. Mahali Kuya Chris mo na riyan. Ay, oo. Auntie Tebong. So, good morning sa inyo dyan. Bago makalimutan, Helen, binabati ko nga pala sabi ko ngayon ko babatiin. Sino? Si ating provincial accountant, June Paras. Oo. Nalala mo yung kainan niya dyan sa may Ito pala, ito ay ang R8 28 Food and Beverage sa poblasyon Abra de Ilog. Sabi nga, masarap ang lomi, halo-halo at mga meals. Tikman nyo yung sinanglaw. Ano yung sinanglaw, Helen? Sinanglaw? Ano kaya yun? Baka inihaw. Ha? Ano sinanglaw? Parang yung inasal. Magyan siguro. Okay. Anyway, At ito pa. sa mga nanananghalian. Teka muna. Sabi niya, mayroon pala silang unli rice, unli juice promo kami July 20 hanggang 25. Naka-promo sila ngayon. Sige, punta ng Abra. At anniversary promo ng RA28 6-year anniversary. Ayun. Parang papaitan. Sarap dyan, Oo. Tapos good morning sa inyong dalawa. Just finished our man kumain kahapon. Saan ka nagre-review? Okay. Saan ka nagre-review? Ay, aking screenshot kahapon kasi pakabula. Ay, batiin lang din natin, batiin din natin. Yan, tinan mo na, nagtanong na si Ate Soki. What's the difference between PhilHealth and Yakap? Mamaya po, tatalakayin ho natin yan. Babati lang ho muna kami dito sa mga nagpapabati sa atin. Halimbawa, ang Mike Cafe, dyan sa bagong Barangay Bubog, Mike Cafe. Hindi lang kape. Hindi lang kape ang ino-offer dyan, masasarap yung kanilang mga cake. At syempre, yung ngayon ay biglang para akong nahuhumaling sa sarap ng kanilang, ang tawag nila doon ay Chewy Dubai. Nginonguya. Yung Dubai Chewy Cookie. Ang sarap nun. Ay talaga namang Dubai Chewy talaga mag-chew yung cookie, Iba na naman yan. Saan? Anong restaurant yan? Hindi siya restaurant. Ano yan? Halata yan kasi, Ano ba binabasa kasi ako? Ano ba yun? Mike Cafe. Ano yan? Ano yung Mike Cafe? Nag-o-offer sila ng iba't ibang klase ng coffee. Akala ko pangalan ng restaurant yung May Cafe. Kainan siya pero mga cakes, yung mga nandoon, mga pastries. Ay syempre masarap naman kumain minsan na may katumbas ay yung hindi. Ibig sabihin may kape na sila. Bihirang mga kape yan hindi lang yung kape. Katulad ng kape na iniinom mo. So yan, good morning kay Mikey at saka sa talagang mai-recommend natin sa ating mga bisitang ang sarap-sarap na mga cookies and cakes. Saan yan? Saan? Sabi mo, di ba, Barangay Bubog na yung sa may harap ng bahay nila, Doc yung pala Levy Salcedo. Yun na yun. Good morning kay Marin Soki Gorospe, sabi niya, yung kasing Yakap, isa ito sa mga programa ng PhilHealth. Pero iba yung AKAP Hub. Yung AKAP Hub, ayuda para sa kapos, ang kita program. Mamaya ho pag-usapan natin yan, Isabi niya, yung benefits daw ba ng Yakap pwede sa buong kahit sa panig ng Pilipinas. Okay. Ano lang natin, pansinin lang natin yung isang text dito sa atin. Meron tayong private message na nagsasabi at nagpapaalam dito, daluyan tayo ng mga impormasyon, di ba? Tamang impormasyon. Daluyan na. Ano yung jingle ng program na Ganadong Lalawigan? Daluyan ng tamang impormasyon. So ano ba ang tamang impormasyon dito? Para sa buong lalawigan. Servisyong Ganadogan. Ano ba yan, Helen? Mas gaganahan pa. Okay. Ang sinasabi po ng ating tagapakinig dito ay sabi niya, 'di ba, pwede pong ereklamo yung mga nag-hold o ayaw magbenta ng krudo. Remember Tuesday? Hoarding. Tuesday ngayon. 'Di ba tuwing Martes, alam mo, sabi ngayon, mo, grabe. tumataas.
Oo, alam mo nung una, bumaba, Bumaba na eh. inabot ng 151 pesos per liter ang Crudo? crudo. Noon, ha? Oo, noon. Nung kasagsagan ng giyera. Bumaba ito hanggang 78 Oo, ganyan. yata. Oo, basta mga nasa 70 Ngayon plus. ay biglang lumundag, Dahil- tumaas ng 10 pesos and 68 centavos, almost 11 pesos ang itinaas. Laki na naman ngayon pala Grabe. ng crudo at gasolina. Oo. No, kasi Patas ang patas na naman ito, Helen. nag-init na naman yung gera, no? Alam Ay. niyo pag may gera, ito po ang epekto, no? Nagkakaroon tayo ng pagmamahal, pagtataas Oo. ng presyo ng mga crudo at gasolina dahil sa mga away at gera po na yan. Okay, sabi ni So, Carriola, Helen, sa barangay 6 Poblacion, Ah, sa Moore Street, yun daw ang dating address niya. Nino? Si Ariola. Doon daw siya registrado pala. Oo. Yun. Pero ito yung balikan lang natin ano, yung Sige, sinasabi niya, yung sinasabi ng ating tagapakinig, sabi niya pwede daw bang ireklamo yung mga nag-hold o ayaw magbenta ng krudo dahil ngayong araw na ito dahil may pagtaas na nga uli pala dahil Martes, no? Bumibili siya ng isang lagayan ng Wilkins. Alam mo yun, yung ano yung tawag doon? See-through. Oo, See-through yung lagyan tubig. yung container. Dito daw sa Barangay Magbay. Tapos doon din sa Barangay Kamburay. Ayaw daw magbenta. Ang sabi ay out of stock. Yan. So ano ba ang ano dito? Ano ba ang tamang impormasyon dito? Ang alam ko, Helen, pagkaalam ko, ay hindi pwedeng pagbibili ka ng lalo gasolina, ay hindi pwedeng ilagay doon sa see-through. See-through? Oo, yung nakikita yung hindi dahil sa nandadaya yung kasi may kita kundi may pagbabawal diyan eh. Mayroon tayong lumabas sa pagpupulong yan, kung hindi ako nagkakamali, with PA Moriel Rigending, no? Doon sa grupo na kung ano ang magiging policy sa pagbebenta. So, ang pagkakatanda natin dito, hindi po pwedeng, mga farmers ang pwedeng bumili. Halimbawa, kung gagamit ka ng crudo dahil sa iyong pananim. Yung mga dating bumibili talaga ng mga farmers. Oo. Ang alam natin, gano'n, dapat hindi pwede na yung bibili ka dahil mag-stock ka sa bahay. Yun yung pagkakaunawa natin. Pero kasi ang ini-issue nitong ating tagapakinig at itong nag-text dito sa atin sa ating program ay ayaw magbenta. Ang sabi ay out of stock. So, out of stock nga ba ang mga gasoline station ngayon? Mag-devil's advocate tayo. Baka nga naman talaga totoo ang out of stock. Ikuha natin kasi negosyante yung mga negosyo gusto maubos agad, makabenta. Siguro nga na paniwalaan natin, baka nga naman talaga totoong wala. Ngayon, kung gusto nyo halimbawa magreklamo, kasi mayroon talagang weekly noong kasagsagan ng giyera, nagkakaroon talaga ng, anong ba tawag dito, yung composite team na binubuo ng DOE, ng LGU, San Jose, na umiikot sa mga gasoline station para tingnan yung presyo nila, kung masyadong mataas ba, kung sumusod sa regulasyon. At saka kung nag-hoard ba, no? Kasi pag medyo matagal-tagal yung sasabing out of stock, tapos eto na, may bagong presyo ng ng gasolina o ng crudo, pag-iisipan mo nga na kaya hindi sila nagbebenta. Dati pa nilang mga na nabili sa mababang presyo, syempre pag pinairal yung bagong presyo na mas mataas, mas kikita dahil negosyante. So ayaw ho yan ng ating pong pamahalaan, ayaw ho ng ating gobyerno ang ganyang kaisipan, yung nag-hoard. Ano ba sa Tagalog ang pag-hoard? Nagtatago. Nagtatago ka, ng mayroon, pero sabihin mong wala. Oo. Kasi hinihintay mong tumaas yung presyo. Oo. So ang tanong lang naman pala ay, pwede bang ireklamo? No, yung kahit naman pwedeng reklamo eh. Oo. Saan? Di magpunta sa munisipyo, hanapin niyo yung opisina ng DOE. Ang problema, saan bang opisina ng DOE dito? Ngayon ay nakikinig sa atin si Ma'am Connie Natividad, Muling Bayan Artesan ng PhilHealth. Yes. Na pakinggan niya yung tinalaki natin kanina na shout out sa atin ni Maring Soki Grospe. Sabi niya, Yakap is a PhilHealth program. Ito binanggit ko kanina. You may choose one Yakap provider and then anywhere in the Philippines, kahit sa buong panig ng Pilipinas, pwede mong ma-avail ang gamot pharmacies na ang prescription coming from your YC. What is YC, Helen? From your YC. Yakap
clinic. Okay. O sige, para siguro mas ano natin ito, no, maliwanagan. Nasa linya na ba yung ating focal person para sa AKAP Hub? Yes, Dahil oo. nakapangako siya na makakasama natin dito sa programang Ganadong Lalawigan. Iba yung yakap sa AKAP Hub. Oo, syempre napakalaki po no ng diferensya ng dalawang ito dahil pag sinabi nating AKAP Hub, ito po ay Assistance Center or Service Center. Na ang ibig sabihin nga po ng AKAP, ayuda para sa Kapos ang Kita program. Pero yung ating binabanggit po no, na tungkol sa PhilHealth Yakap, no, ay ang ibig sabihin nitong Yakap ay Yaman ng Kalusugan program. Yan, Okay. Okay na. Ang nag-implement doon Oo. ay PhilHealth. PhilHealth. Yan. Yun yung yakap, ha? Ito namang ating tatalakayin ngayon ay AKAP Hub. Oh, ano nga ba Na itong programa AKAP Hub? ng ating provincial government. At dahil nga dyan, Helen, nasa ating linya na ngayon ang focal person Yes. ng AKAP Hub na si... Si Miss Cynthia Claire Baginat. Okay, Yan. Claire, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. Kumusta na ang opisina nyo, Helen, Claire? AKAP po ay tuloy-tuloy pa rin po sa pagbibigay po ng serbisyo po para po sa ating mga kababayan po. Ayun nga. Liwanagin nga natin ito dahil marami na rin ang nalilito. Ano yung AKAP Hub, no? Siyempre, nabanggitan natin ano yung YAKAP naman na programa ng PhilHealth. Pero focus tayo dito sa AKAP Hub. Yung sa yakap na-interview natin si Ma'am Connie noon. Yes, oo. Ngayon ang ating talakan ay about AKAP Hub. Ano ba itong AKAP Oo. Hub? At saka, ano ba yung mga serbisyong ibinibigay ng inyong tanggapan? Yes, Claire, ano nga ba itong AKAP Hub? Okay po, ang AKAP Hub po ay ang aking kalusugan, ating pangalagaan, Health Unified Body. Ito po ay ang isang flagship program po ng ating Governor Eduardo D. Gadiano na ngayon po ay ordinance na po sa initiative po ni Bukal Ryan Shoson. Ang AKAP Hub po ay ang isang one-stop shop po kung saan po lahat po ng partner agencies natin is nasa isang center na po sa pitong hospital po natin na kasama na po nila doon yung mga partner agencies po natin na tumutulong po para makaless po or ma-MDD po yung ating mga patient po na naka-admit po. Yes, yung pitong hospital natin under provincial government ay may opisina, may tanggapan ng AKAP Hub. Yes po, may tanggapan po may office po ang AKAP Hub po sa 7 hospitals po ng probinsya po. Oo, na ang layunin niya ay makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, mga pasyente doon para lumabas siya ng ospital o pag-discharge siya ng ospital ay NBB, ibig sabihin no balance billing, zero billing. Yes. No, 'yon ang kanyang layunin na hindi magkaroon ng tawag dito yung Bayarin. ilalabas na pera no sa kanyang pocket o sa kanyang bulsa. Halimbawa, Claire, ako ay may pasyente sa ospital, paano ako mag-avail ng tulong from AKAP Hub? Okay po. If ang patient po natin is naka-admit po, then meron pong mga meds po na hindi available sa Mga medicine? pharmacy po ng mga meds po na hindi available po sa pharmacy ng hospital. Pwede po silang pupunta sa office ng AKAP Hub, then ipakita po nila yung kanilang reseta. Then meron po kami mga partner pharmacy po sa labas po na doon po kami kumukuha ng meds, then binibigay po sa mga patient po. For free ito? Yes po, for free po. Ito hanggat kaya po ng budget namin, is tuloy-tuloy po ang pag-release po. Yun, tama yun, hanggat kaya ng budget. Say for example, ngayong linggo, hindi ko alam kung lingguhan ngayon or buwanan, na nagbabago na sa linggong ito o sa panahon na ito, ay hanggang 500 pesos lang ang pwedeng ibigay. Para may mga ganun, I-update nyo nga kami, Ma'am Claire. Sa ngayon, sa 7 ospital, pare-pareho ba yan? Depende po sa case ng patient po natin. Kung ang case po ay, example po ay katutubo po na lumapit sa amin. Since ang katutubo kasi po ay sa bundok po sila manggagaling, then bababa po sila ng bayan para mag-ini po ng meds. Masyado po kasing hassle kung sa 500 po natin sila as much as possible po. Kung kaya po ng budget natin is binugo po natin lahat po. Meron din po sa mga ibang patient po natin na malalayo po. Then, provide naman po natin lahat. Yung binabanggit mo ay binabangit mo yung sa gamot.
Yes. How about sa billing? Tumutulong din ang AKAP Hub? Yes po, ang AKAP po ay isang one-stop shop po kung saan po lahat po ng partner agencies natin is nandun po sa center po natin sa Pitong Hospital. Magkaka-office po sila doon din. Nakikipag-coordinate po yung staff natin para ma-less po yung mga bill po nila. Ano-ano mga partner agency itong binabanggit mo, Claire? Meron po tayong PCSO, DSWD, DOH Maipit, PhilHealth po, at saka po Red Cross. Ibig sabihin, itong mga nabanggit mong agencies, ito'y sama-sama sa isang opisina, sama-sama kayo? Yes po. Okay. Meron po kaming mga representative po na staff na sila po yung nagko-contact sa partner agencies po natin. Ayun. At kanina nabanggit mo yung ating mga katutubo, no? So, isa sila sa mga prioridad na pagsaserbisyuhan ng AKAP Hub. So, aside from ating mga katutubo, sino pa dito mga priorities natin? Ma'am Claire? Ang ating pong mga indigent patient po. Yes. Pero lahat pwedeng lumapit sa AKAP Hub? Lahat, opo, wala pong hinihindian ng AKAP Hub. Okay. Lahat po ay binibigyan po namin ng assistance po. Ayun. So, di ba pagka halimbawang pupunta pa sa tanggapan ng PCSO yung pasyente, pero ngayon yung relative ng pasyente, pero ngayon pala, hindi na dahil sama-sama na kayo sa isang opisina? One-stop shop? Yes po, ina-assist po namin ang patient para makakuha po sila ng available slot sa PCSO, then ma-assist po sila. Halimbawa yung pasyente ay kinakailangang iluwas, kinakalipat na ibang ospital. Ano ang papel na gagampanan dito ng AKAP Hub? Okay po. Regarding naman po dyan sa iluluwas po na pasyente natin sa Batangas or sa Calapan po, if ang patient po is naka-admit po siya sa hospital, yung relative po ni patient is usually po pumupunta po siya sa office ni AKAP Hub para sa assistance po ng ambulance, ng ano. Since i-coordinate po namin sila sa medical social worker po ng hospital, then si medical social worker po ng hospital is i-coordinate po sa PSWDO and PDR po para sa ambulance. Then, yung titirahan naman po nila sa Batangas and Calapan po is meron po tayong bahay kanlungan po. Ito po ay ang free accommodation po para sa mga kababayan po natin na nagpapagamot po sa labas ng Occidental Mindoro po. Yun. Maliban dito sa pagbibigay ng mga gamot at ng tulong sa ganyan, ano pa yung mga programa na nakapaloob sa AKAP Hub? Bukod po sa medical assistance po na binibigay po namin, tumutulong din po kami sa personal po baga nila na pangangailangan po. Kanyari po ay hindi nila kayang magpunta sa gantong office, hindi nila kayang sinasamahan po namin, ginaguide po namin sila para po ma-assist po sila dun sa susunod pong office. Yun, halimbawa, may kakailanganin ng mga papeles. Nandyan lagi yung AKAP Hub para tumulong. Yes po. Okay. Minsan po ay nakikipag-coordinate po kami. Lalo na po, example ko po yung sa Batangas po namin. Since marami po tayong katutubo na dinadala doon na wala po silang valid ID, wala po silang PhilHealth, then pag na-admit mo sila sa BAT-MC, yun po lagi yung hinahanap sa kanila na hindi sila ma-assist po doon kasi wala silang mga requirements po. Yun. Ang ginagawa po namin dito, nakikipag-coordinate po kami sa municipality po, yung patient po na tumatawag kami sa NSWD po nila. Then, nangihingi po kami ng assistance na kung pwedeng mag-provide po yung mga documents mo na kailangan since po yung patient po is nasa Batangas po. Galing naman. Sobrang, naman po, sobrang pag-alalay, ano? Yes po. Pag gano'n naman po ay nakikipag-coordinate din naman po ang MSWD po sa amin. Kaya na-process din po namin yung papel sa Batangas, then naiuwi din po agad ang pasyente dito po. Yun. Yung tawag dito, mula nang ipinanganak yung AKAP Hub, more or less, ilan na yung mga naging beneficiaries natin?
Okay po. Yung sa meds po natin, yung sa... Medical assistance? Yes. Mm-mm. Nag-start po kami ng 2021. Mm-mm. Then, ang beneficiaries na po natin is 15,357. 15,000. Then, yung 357. Okay. Yes po. Then, yung sa Bahay Kanlungan naman po natin, nag-start po siya ng 2020 po. Meron na po tayong 4,891 po. Mm-mm. Then, sa Akapag Center po, yung nandun yung ina-assist po natin ng mga clients po natin para matugunan po yung sa mga partner agencies po is meron tayong 208,577 beneficiaries po. So, malaking tulong po talaga yung Akap Hub po sa mga kababayan po natin na pasyente po. Totoo yan. Magandang balita, Claire and Helen, na yung palang ating bahay kanlungan ay sa Kalapan ay lumipat na sa mas malaking lugar. Yes po, lumipat na po kami noong this month lang po. Itong buwan lang ng July? Yes po. Kasi po ay tapos na yung contract po natin dun sa previous po. Napag-isipan po na mas maganda po kung makahanap po tayo ng mas malaki para mas marami rin po yung ma-accommodate po natin. At para mas malapit din sa mga ospital. Oo. Lokasyon, ano? Yes. Dahil ang alam ko yung sa Kalapan parang isang room ba lang yata ito, ano? Opo. Ngayon po ay isang buong bahay. Isang na po buong siya na bahay. may tatlong room na po siya na kasya po ang 16 or 20 po na patient po Wow. natin. Saan lugar mismo sa Kalapan yung ating bagong bahay kanlungan, Claire? Ito po ay sa 264 Barangay Tawiran, Kalapan po. So doon malapit din doon sa dati. Yes po. Malapit lang din po siya. Ang hinanap po talaga namin na location po ng bahay kanlungan natin is malapit po talaga siya sa hospital. Then malawak po yung paligid niya para po hindi rin nai-stress yung mga patient natin o yung bantay. Nakakapagpahinga po sila ng mga. Yun, okay. Maganda rin siguro, Ma'am Claire, nakikinig ngayon ang mga taga-Occidental Mindoro. Bagamat kayo ang daling lapitan para talagang alalayan nyo sa lahat ng mga pangangailangan nila hanggang sa mga dokumento na kinakailangan po nila. Maganda siguro ipaalaala po natin ano yung mga dapat nilang ihanda sa paglapit sa inyo para hindi sila magpabalik-balik, no? Ano ba yung mahalagang mga papeles na dapat ay meron na silang hawak Naka-ready agad na. para sa pagpunta sa Akap Hub. Okay po. Pagdating po sa ating pagdi-distribute po ng meds po para sa mga patient, ang kailangan lang po namin is original po na reseta. Okay. Then, valid ID po. Kung ang patient po is usually po naman hindi nakakapunta sa office po natin, pwede po ang kanilang immediate family po. Basta dala lang po yung valid ID po ni patient, valid ID po ni nagkukuha po, then reseta pong original. Yun po yung sa meds po natin. Pagdating naman po dun, kunyari na itatransfer na po si patient natin sa Batangas and kailangan din po ng ambulance, for example po. Makikipag-coordinate, kahit kanina po ang makipag-coordinate po sa PSWD. Ang i-ready lang po nila is letter po, naka-address kay Gov, barangay indigency po nung sumulat, medical certificate po nung patient, at saka po valid ID po nung sumulat po. Yun. Yung yes, go ahead. Sige. Okay po. Yung pagdating naman po sa bahay kanlungan po natin, punta lang po sila sa Akap Hub para makakuha po ng form. Since ang Akap Hub po kasi ay may form na po kasi kami na binibigay para alam po nila yung guidelines po baga sa bahay kanlungan. Kasi previous po kasi kami maluwag po baga na okay lang na pumunta doon na walang coordination. Kaya lang po kasi parang inaabuso po kasi may mga nagiinuman po na bantay. Po. So by house rules, Yes, kailangan natin yun. Yes po, na pipirma po sila doon sa house rules po na yun na hindi po sila mag-iinom sa gantong facility kasi ito po ay bahay
kanlungan po para sa mga pasyente, sa mga bantay. Yun po. Tsaka Then, ano? Once na... Apo. Yan, sige, tuloy, sige. Okay po. Once na napirma naman na po nila yun, i-control lang po namin dito sa office, then i-forward po namin dun sa social worker namin. And i-advise din po namin si patient or yung bantay po niya na mag-xerox din po ng valid ID po nila na sila po talaga ay residents po ng Occidental Mindoro. Oo, tsaka dapat malaman din, dito pa lang sa San Jose o sa Occidental Mindoro, malaman na nila kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin sa ating bahay kanlungan. Yes po. Kasi last year or last po, matagal naman na po siya. May nagdadala din po ng mga hayop, ng mga manok, nag-aalaga po doon. Kaya naghigpit po talaga kami kasi kawawa din po kasi yung mga patient po natin na nagpapahinga po na bantay kunyari sa gabi po. Tapos sa umaga hindi makatulong kasi nga po may mga may ingay or ano po. Yes. Tsaka malaman na rin nila, dito pa rin lang, kung ilang ba lamang talaga yung bantay na pwedeng tumuloy sa ating bahay kanlungan. Yes po. Yun, isa na rin po yun. Ilan po talaga ang dapat? Bali, 3 po sila. Isa po ang patient. Okay. Then yung isa po bantay. Then yung isa po ay runner po. Yung uutusan po nila sa labas, na ganun po. Yun So, po. 3, ano? Opo, 3 po. May na-assist po kami before. Halos buong pamilya po nila yung kasama sa bahay kanlungan. Grabe, Yes po, ang space po kasi natin doon is parang, syempre po, limited po talaga siya sa mga patients, tsaka po sa mga bantay. Kung sasanayin po natin sila na gano'n, eh di baka po wala nang tulugan yung mga pasyente po na magpapacheck up. Kaya ano din po kami na 3 persons lang po. Tama naman. Po. So, para malaman natin mga kabayan na pupunta sa Calapan o sa Batangas, ano yung hindi nila pwedeng gawin? Maliban sa mag-inom ng alak, magdala ng hayop, ano pa yung hindi nila pwedeng gawin? Bawal din po yung mga speaker po na malalakas. Okay. Siyempre po na. Kung Yung mga radyo, bawal. Pwede naman po yun. Pero hinaan lang. Yung sakto, yes po. Hindi po yung sobra. Then kung gusto po talaga makinig ng music at may mga katabi po na mga pasyente na nagpapahinga, mag-earphone na lang po sila para at least po nai-enjoy nila yung gusto nilang gawin, nakakapagpahinga pa yung kasama nila. Then sa pagbisita naman po ng mga ng mga bisita po ng mga kamag-anak, may oras din po kami, 8 to 5 po. 8 a.m. to 5 p.m. po. Then, usually po kasi, siyempre 6 po pahingahan na po ng mga pasyente, gano'n. Kung may mga bisita pa po na nagkukwentuhan ng hindi na po nakakapagpahinga ang pasyente po. Kaya paano halimbawa yung bantay ay aalis ng alas 5 ng hapon at mamamasyal dyan sa Calapan, gabi na uuwi. Pwede ba yun? Pasyente po ito. Bantay. Okay po. If ang bantay naman po, kunyari, is may pupuntahan, okay lang naman po. Basta yung bisita lang po talaga nung patient po. Kunyari po, ang patient po is nasa bahay po. Bahay kanlungan po. Hindi pa niya schedule ng check-up. Marami po kasi kaming case ng gano'n. May mga coordinator, meron naman kayo mga caretaker, ano ba tawag natin doon, coordinator sa bawat bahay kanlungan na yan, di ba, Miss Claire? So, maganda lang siguro, magpapaalam lang siguro para alam din naman kung may ina-expect o walang ina-expect sa pagdating dyan sa bahay kanlungan, di ba? Yes po, yes po. Miss Claire. Anytime naman po na kunyari ay may dumating na mga madaling araw, basta po coordinated po sa amin at sa social worker po namin. Walang problema. So, sinasagot ng yung kuryente at saka tubig ng mga bahay kanlungan, yan ay sinasagot ng ating provincial government. Tama ba kami? Yes po. Ang kuryente po at ang tubig po ay ang government po ang nagbabayad po. Yung bang mga makaka-avail ng AKAP Hub dito sa mga ospital natin sa provincial government, ay ito lamang mga na-admit? Hindi po. Pwede din po ang OPD po na patient po natin. Lahat naman po ay kinikater naman po ni AKAP Hub. Okay.
Ayun. Siguro kaya lang, mas madali yung koordinasyon ng ating mga social worker kapag nandoon sa ospital. Ano? Mayroong contact yung AKAP Hub sa ospital, going doon sa pupuntahang bahay kanlungan. Unlike doon sa mga outpatient, yung sinasabi mo nga, yung mag-walk-in, pupunta dyan sa, halimbawa sa Kalapan, ay medyo mahirap-hirap yung kanilang pakikipag-coordinate. Maliban na lang kung meron din silang impormasyon sa contact number ng coordinator doon sa pupuntahan nilang bahay kanlungan. Di ba? Halimbawa ganito, Claire, may isang pasyente rito na hindi man galing sa ospital ng provincial government, galing sa mga private hospitals dito. Dediretso na sa AKAP Hub. Pwede ba yung ganon? Pwede po. Okay. Pwede po yun. Kung hindi po naka-admit si patient at need po niya magpagamot sa kabila po, sa Kalapan at sa Batangas, pwede po silang lumapit sa amin. Same procedure pa rin naman po. Bibigyan po namin sila ng form, then ipagre-ready po yung valid ID. So coordination talaga, no? Coordination nga. Anong number ang pwede nilang tawagan? Halimbawa, yun, nandito nakikinig sa atin ngayon. Meron po kaming Facebook page po, ang AKAP Hub po. Okay. Nandun po yung number ng ating social worker po sa Kalapan at sa Batangas po. Pwede ko din naman pong ibigay if okay po. Oo. Wait lang. So maganda rin, ano? Hotline ng ano yan? Hotline ng AKAP Hub. Okay. Ang number po ng ating bahay kanlungan po sa Batangas po is 0985 297 5301 po. 0985 297 5301. Okay. Hanapin lamang si Melody. Sa Batangas, yan. Okay. Sa Kalapan, yan, Melody. Yes. Sa Kalapan po is si Ma'am Marian po. Ang number niya po is 0910 986 Yes. 7991 po. 7991. Okay. Maganda, mas in-encourage natin na yung mga pupunta ay meron talagang proper coordination para, di ba, mas maayos naman. Tsaka, Oo. kasi maganda may coordination agad kasi baka puno na. Oo. Yung bang ating bahay kanlungan, napupuno agad dito? Napupuno? Opo. So, sa Batangas po is madalas po puno po talaga ang bahay po natin. So, dapat malaman agad ng mga pasyente natin na puno para hindi sila umasa, ano? Opo. Pero, pag gano'n naman po, parang bumibili sila ng bedding. Okay. Ginagawan pa rin ang paraan. Oo. Yes po, ginagawan po. Kaya pala na magpunta ako sa Kalapan, sa Batangas, mayroon sa koridor. Pwede yon, nasa bahay kanlungan ka pa rin, kaya lang, bibili ka ng sarili mong higaan. Kasi puno na. Kung may available pa naman po sa Oo. napoprovide naman po namin. Pero pinakamaganda pa rin may koordinasyon. Kasi bakit? Dito pa lang, mau-orient na yung kliyente, ano yung mga dapat niyang dalhin, di ba? So, lahat na ipapalaala yon. So, wala pa rin pinakamaganda kundi may koordinasyon. Punta ka sa AKAP Hub Center dito para mai-coordinate sa pupuntahan mong bahay kanlungan. Napakaganda ng programang yan sapagkat napalaking tulong sa ating mga kababayan na may matutuluyan ka, pati yung mga pasyente kapag dadali mo sa Kalapan o kaya sa Batangas. Okay. Oo. Yes po. Si Ma'am Soki Gorospe ay nagpapaulit ng cellphone number ng ating mga bahay kanlungan. Ang Batangas po ay ito, 0985-297-5301. Samantalang sa Kalapan naman po ay 0910-986-7991. Okay, Ate Soki, nakuha ba? Anyway, so thank you very much, Miss Claire, baka may nais kang announcement o panawagan sa ating mga kababayan dito. Go ahead. Kung kailangan niyo po ng tulong po sa medical po, huwag po kayong matakot lumapit po sa office po ni AKAP Hub. Ang AKAP Hub po is willing pong tumulong sa ating pong mga kababayan po. Okay. Okay, Claire, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you po. Thank you.
Thank you po. Alright, ang ating focal person, Helen. Miss Cynthia Claire Baginat, ang ating focal person ng AKAP Hub. Naku, napakabayani ng kanilang pag-assiste, no? Yung ginagawa nilang pag-alalay sa ating po mga kababayan, sa mga kliyente. Dahil hindi lang pinansyal na mga tulong ay binibigay, kundi lahat ng mga impormasyon na kinakailangan mo hanggang doon sa sasamahan ka sa mga ahensya, no, na kailangan mo. Yes, maganda itong programa ito ni Gob dahil sabi nga ni Gob noon, maghanap kayo at gumawa kayo ng programa na alam natin makatutulong sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa ating lalawigan, lalo na yung nasa labas ng ating lalawigan na mga ngailangan ng medical na atensyon. At ito nga, dito na nga pinanganak ang Bahay Kanlungan, Helen. At sa bawat ospital, sa 7 pampublikong ospital ng ating pong lalawigan ng Occidental Mindoro, ay nilagyan po, no, tiniyak ni Governor Ed Gadiano na merong AKAP Hub. Dahil dito sa opisinang ito, dito nakasalalay ang ating pagiging NBB o yung no balance billing. Lalabas ka, madidischarge ka ng ospital ng halos wala ka na talaga o talagang wala ka nang babayaran pa dahil ilang mga partner agencies ang nandoon po nakapaloob sa AKAP Hub Center natin. Kaya sa ating provincial government, sabi nga kahit na medyo salat tayo sa mga doktor, sa kagamitan, pero lahat ay ginagawa ng paraan para maging maaluwan at makatutulong sa ating mga kababayan, lalo tigit yun nangangailangan ng medical attention. Siyempre, meron lamang po talagang obligasyon din ang bawat pasyente o relative ng pasyente, katulad ng ina-announce natin kanina, ang mga kaukulang dokumento na kinakailangan din po ng mga tanggapan na yan para talagang wala ho tayong magiging problema din o hassle sa ating pong paglabas. Kasi minsan nagtatagal lang perdiyan dahil hindi nila makamit dahil kulang sila sa mga documents. Pero kita mo kung gaano kahaba ang pasensya ng AKAP Hub. Kahit mismong sila na yung pumupunta para lang makuha at maalalayan tayo. Alright, paalam tayo, Helen. Kinapos tayo sa oras. Oo nga. Sana po ay nalinawan ho tayo, ha? Ang AKAP Hub at ang Yakap PhilHealth ay magkaiba po, no? Magkaiba ho yan na mga serbisyo ng ating pong gobyerno. Okay, sa ngalan po ni Governor Ed Gadiano at ng lahat po ng mga department heads ng ating pong Provincial Government of Occidental Mindoro sa pamamagitan po ng PIO Online Radio, at ito po ay pinamumunuan din siyempre ni Sir Jed Manuel. Kasama ho natin ang buong team ng PIO Occidental Mindoro. Kasama natin dito si Ernest Romualdo at siyempre pa ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Magandang tanghali na po! Samantala sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ating mga radio partners. Ako po naman si Perdi Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo, natapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.